Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 29 hanggang 32. Sa ebanghelyong ito ay inihayag ni Jesucristo na napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit. At sinabi ni Jesucristo, walang ibang palatandaan na ibibigay o ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. At ano ba ang nangyari kay Jonas? Si Jonas ay isang propeta. Tinawag ng Panginoon na magpahayag sa lupain ng Ninive. Ngunit siya ay tumanggi, siya ay tumakas. Sa kabilang dako siya pumunta. Bakit? Sapagkat ang Ninive ay lugar ng mga kaaway ng bayang Israel. Ito ay malulupit na tao. Kapag binasa natin ang kasulatan, ito yung mga taong pumatay sa napakaraming kawal ng Israel. Ang mga buntis na babae ay sinaktan. Kinuha ang kanilang mga sanggol at dinurog sa mga bato. Karumal-dumal ang nagawa ng bayang Ninive, mga kaaway ng bayang Israel. At ang para bang iniuutos kay Jonas ng Diyos ay pumunta ka sa lugar ng iyong mga kaaway, magpahayag ka roon para magbalik loob sila sa Diyos at maligtas. At natural, si Jonas ayaw niyang maligtas ang kanyang mga kaaway. Kaya ayun ang dahilan kaya ayaw niyang pumunta nung isinusugo siya ng Panginoon, ng Diyos. Kaya nga nung siya ay tumatakas, siya ay nasa isang barko, nagsimulang umalon. Nagsimulang mayanig ang dagat. At nung sila ay lulubog na, nalaman ng mga kasama ni Jonas doon sa barko na siya ang dahilan ng lahat. Kaya siya ay itinapon, siya ay kinain ng isang malaking isda. Ang sabi ay balyena. At doon siya ay nanahan 3 araw, 3 gabi sa madilim na sikmura ng isda. At siya, pagkatapos ng 3 araw ay iniluwal sa bayan ng Ninive. Ayaw man ni Jonas, nakita niya ang tanda. Kailangan niya magpahayag. At totoo, nagpahayag siya sa harapan ng kanyang mga kaaway. At ang kanyang mga kaaway ay naligtas, napatawad. At kung mauunawaan natin ang sinasabi ni Jesucristo, ito lamang ang tanging palatandaan. Isang tao katulad ni Jonas na binigyan ng Diyos ng pagkakataong magmahal sa kaaway. Sapagat ang nangyari kay Jonas ay nangyari rin kay Jesucristo, ang anak ng tao. Kaiba kay Jonas, si Jesucristo alam niya na ang kalooban ng Diyos at siya ay pumasok dito. Siya ay 3 araw, 3 gabing kinain ng dilim ng kamatayan. Ngunit siya ay muling nabuhay para ihayag ang kaluwalhatian ng pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. At bakit ba namatay si Jesucristo? Bakit siya nagdusa at ipinako sa krus? Nangyari ang lahat ng ito sapagkat nais ihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang pag-ibig sa kaaway. At sino ba ang kaaway ng Diyos? Ang kaaway ng Diyos ay ang kasalanan na nagdadala sa kamatayan. At ang sangkatauhan ay nalinlang ng kaaway ng Diyos, ang dyablo. Kaya ang sangkatauhan ay naalipin ng kasalanan at kamatayan. Sa madaling salita,
ang sangkatauhan ay naging kaaway ng Diyos. Ngunit katulad ng tanda ni Jonas, ang Diyos, bagamat siya ay kaaway ng tao, hindi niya itinuturing na kaaway ang sangkatauhan, sapagkat nananatili ang pag-ibig niya sa kanyang sannilikha. Kaya nga kailangang ipadala si Jesucristo katulad ni Jonas para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga kaaway sa ating lahat. Kaya nga ito ang tanda na ibinibigay ni Jesucristo nung muli siyang bumangon sa kamatayan, nung nagbalik siya sa tahanan ng Ama sa kalangitan. Sinasabi sa atin ng Diyos, sinasabi sa atin ni Jesucristo, ipinahayag ng Ebanghelyo ngayon, totoo, noon tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tayo ay itinuturing niyang mga anak. May puwang at lugar sa kanyang tahanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.